Isang gabi sa isang maliit na bayan sa Minnesota ay may tatlong batang lalaki ang nagbibisikleta. Pauwi na sana sila galing sa isang video store at malapit na sila sa bahay nang biglang, BOM! Isang lalaking nakamaskara ang sumulpot sa daan sa harapan nila at may baril siyang dala at itinutok ito sa kanila. Inutusan sila ng lalaki na ihagis ang kanilang mga bisikleta at humiga sa isang kanal at dahil natakot ang mga bata ay sumunod sila. Isa sa mga batang lalaki ay tatawagin natin siyang 11 dahil siya ay 11 years old. Hinablot si 11 ng lalaking nakamaskara at pinapunta ang dalawang batang lalaki papunta sa kagubatan. Sinabi niya sa kanila na kung titingin kayo pabalik, babarilin ko kayo. Pagkatapos ay pinosasan ng lalaking nakamaskara si 11 at inilagay siya sa harap ng upuan ng kanyang kotse. Dinala siya ng lalaki mga 23 miles ang layo papunta sa isang gravel pit. At doon ginawa ng lalaki ang mga hindi magandang bagay sa kanya, mga bagay na hindi ko na ididetalye. Pagkatapos ay kinuha ng lalaki ang kanyang baril at pinaril si 11 na nagdulot ng kanyang kamatayan. Pagkatapos ay naghanap siya ng skid steer loader or bobcat sa isang kalapit na construction site at nagsimulang maghukay ng butas at doon inilibing si 11. Samantala, ang dalawang batang lalaki ay tumakbo pabalik sa bahay at pinatawag nila ang isang tao para tumawag ng 911. At 6 na minuto ang lumipas ay dumating na ang Sheriff's Department at naghanap sila kay 11. Pero sa kasamaang palad ay wala siyang anumang bakas. Pagkatapos ay nakialam ang FBI at nagkaroon ng malaking paghahanap gamit ang isang police helicopter at naging malaking usapan ito sa maliit na bayan. Habang nangyayari ito ay narinig ng pamilya ni 11 ang tungkol sa isang hindi pa nalulutas na kaso mula sa 9 na buwan na nakalipas, isang kaso sa kalapit na bayan. Ang batang ito, siya ay 12 years old, kaya tatawagin natin siyang 12 at si 12 ay inabduct din at inabuso ng isang kakaibang lalaki. Ngunit pinakawalan din siya. Sinabi ni 12 sa mga pulis na inutusan siya ng lalaki na tumakbo papunta sa kagubatan at sinabing, kung titingin ka pabalik ay babarilin kita. Parang pamilyar, hindi ba? Nagdala sila ng isang sketch artist at sinabi ni 12 sa kanila ang lahat ng naalala niyang detalye mula sa gabing iyon. Nakagawa sila ng isang police sketch ng salarin at iniisip nila na baka ang salarin at ang lalaking nakamaskara ay iisa. Kaya may konting lead na sila tungkol dito, pero hindi pa rin sila malapit sa paglutas ng kasong ito. Sa kasamaang palad ay sa paglipas ng panahon, ang kaso ay naging malamig at walang progreso. Hanggang 21 years na ang lumipas at ang kwentong ito ay nakatawag ng pansin. Sa isang babae, natatawagin nating Curious Joy. Si Curious Joy ay isang blogger at siya ay isang amateur investigative journalist. Nagpasya siyang alamin ang buong kwento at mag-imbestiga ng lahat ng detalye na maaari niyang matuklasan tungkol dito. Dumaan siya sa eksaktong lugar kung saan inabduct si 11 at sinusundan ang kanyang mga yapak at nagsimulang mag-blog tungkol dito. Pagkatapos ay personal niyang ininterview ang dalawang tao na may kaugnayan sa kaso. Ngunit natuklasan ni Joy ang isang artikulo mula 1987, 2 taon bago inabduct si 11. Ang artikulo ay tumatalakay sa sunod-sunod na pang-aabuso at tangkang pang-aabuso sa isang kalapit na bayan. At ang lahat na kinasasangkutan ay ang mga batang lalaki. Dinala niya ang impormasyong ito kay 12 na isa ng adult ngayon at tinanong siya ni Curious Joy. Sa tingin mo ba siya ang parehong lalaki na kinasangkutan sa pang-aabuso sa iyo? Sumagot si 12. Siguro oo. Dinala nila ang impormasyong ito sa mga magulang ni 11. Kahit na lumipas ang maraming taon, gusto pa rin ng mga magulang ni 11 ng mga sagot. Tulad ng kung ano ang nangyari kay 11. Kaya't pumunta sila sa mga pulis at nagsimulang mag-demand na muling buksan ang kaso at hindi sila tumitigil tungkol dito. Samantala, si 12 at si Curious Joy ay sinusubukang maghanap ng mga lead.
Sinusubukang maunawaan kung paano konektado ang lahat ng mga pang-aabusong ito. Nagsimula silang tumawag sa mga pulis 3 beses sa isang linggo at minsan ay 3 beses sa isang araw para piliting muling suriin ang kaso ni Eleven. Ngunit ayon sa mga sabi-sabi ay sinasabi ng mga pulis na mali sila at walang koneksyon ang mga pang-aabusong ito. Ngunit alam ni na Joy at 12 na tama sila. Sa huli, si Curious Joy at si 12 ay napansin at na-feature sa isang episode ng Unsolved Crime Show sa CNN na tinatawag na The Hunt. Nang ipalabas na ito at nakita ng FBI ang episode at ang atensyong natamo nito, sinabi nila na, okay, kailangan nating gumawa ng hakbang tungkol dito. Kaya't nag-request sila ng cold case review sa kaso ni Eleven. At napansin nila na may ilang mga suspek noong nakaraan na hindi na fully cleared. Lalo nang may isang suspek na nangangalang Danny. Si Danny ay hindi lamang isang suspek sa kaso ni Eleven, kundi pati na rin sa kaso ni 12 at sa sunod-sunod na pang-aabuso sa kalapit na bayan. Ngunit noong panahong iyon, wala pang sapat na ebidensya para kasuhan siya, kaya't pinalaya siya. Ngayon, mayroon na tayong mas advanced na teknolohiya, lalo na ang DNA technology. Sinuri ng FBI ang lahat ng mga lumang ebidensya at ikinumpara ito sa DNA na nakuha mula sa mga uncleared suspects. And bam! Lumabas na tumugma ito kay Danny. Pagkatapos ay kumuha sila ng search warrant, in-raid ang bahay ni Danny at nakakita ng maraming CP. Pagkatapos ay inaresto nila Danny, narito ang kanyang mugshot. Nagtagal siya ng 1 taon sa kustudiya at pagkatapos nito ay tinanggap niya ang plea deal at inamin ang mga krimen laban kay 11 at 12. Pagkatapos ay sinabi niya sa mga pulis kung saan matatagpuan ang katawan ni 11. At sa huli ay nahatulan siya ng 20 years na pagkakabilanggo